may question yung subscriber natin dito. Mukhang empleyado tong mga to ng isang contractor, no? Na hindi na nabigyan ng project dahil dito sa flood control scandal. So, ang question niya, ask ko lang po, 1/2 month ba babayaran or buong buwan po ang babayaran na separation pay ang isang employee? Di naman cause of losses ang isang kumpanya. Magtatanggal sila kasi may issue lang sa corruption ng flood control yung ibang company. Kaya wala na silang project na makukuha. Kaya po nagbabawas sila. So, yan ang question niya. Bale, to discuss that, hahagipin natin yung rule sa termination for authorized cause sa Article 298 ng Labor Code, no? Specifically yung kailan or ano ang computation ng bayad ng separation pay, 1 month ba or 1/2 month. Tapos syempre yung grounds ng authorized cause, no? In the meantime, shout out muna natin yung ating mga subscribers and followers dito. Okay. Ang isang kumpanya kasi, kapag nagtanggal yan for authorized cause, ang basis niyan is Article 298 ng Labor Code, no? And ang isa pang authorized cause, yung nasa Article 299 ng Labor Code. Merong just cause, Article 297, yan naman yung natanggal ang empleyado dahil sa kasalanan niya. Pero yung pinag-uusapan dito, yung natanggal siya nang hindi niya kasalanan, authorized cause. Ang question niya rito is more of nawala ng project yung kumpanya nila dahil nga ang mga ibang contractor ay merong issue sa flood control. So itong kumpanya na to, malamang na ano lang, na damay doon sa issue, kaya hindi na rin nakakuha ng project. Now, ang question ba, kapag ang isang kumpanya ay nagtanggal ng empleyado dahil wala na silang project, ang bayad ba ay 1/2 month per year of service or 1 month per year of service? Again, you look at Article 298 ng Labor Code, merong 4 na grounds dyan for termination for authorized cause. Diba? Yung una, termination due to installation of labor-saving device. Pangalawa ay termination due to redundancy. Pangatlo ay termination due to retrenchment to prevent losses. At pang-apat, and termination due to cessation or closure of business. Now, ang tanong, paano ka ba tinanggal? No? Ang relevance ng ganong tanong kasi, ganito yan. Kapag ikaw ay tinanggal dahil nag-install ng labor-saving device, 1 month per year of service yan. Kapag redundancy, 1 month per year of service din. Ngayon, kapag retrenchment, 1/2 month per year of service. Kapag closure, 1/2 month per year of service. Pero pagka due to serious business loss, walang bayad. Kasi yan ang sinabi ng Supreme Court sa kaso ng North Davao Mining versus NLRC case, no? At saka sa Reyes versus NLRC. Ngayon, ang tanong niya hindi malinaw kung ano yung ground ng termination nila dyan. So,
gagawa lang tayo halimbawa ng assumption. Kung mali yung assumption ko, sabihan mo ko para dun sa comment, ano, para at least ma-clarify natin in the next videos or so. Ang sinasabi niya lang dito is tungkol sa flood control. So, mag-assume tayo, no? Halimbawa, ang isang kumpanya ay nawala ng project dahil nadamay siya sa ibang mga contractor na involved doon sa issue ng flood control. So, ang question dito ay kung wala ng project, ano ang pagtanggal niyan? So normally, kapag wala ng project ang kumpanya, tatanggalin niya yung mga empleyado halimbawa due to redundancy. Kasi halimbawa, sobra-sobra yung position, wala naman nang gagawin. No? So based sa mga pangyayari, hindi talaga yan mag-work kasi gagastos lang yung kumpanya sa payroll nang wala namang ginagawa. So magre-redundant talaga yan. Mag-ano muna siya ng mga core positions lang muna ang i-maintain niya. Ngayon, meron ding possibility ng retrenchment, no? Hindi naman kailangang may losses sa retrenchment. Meron lang anticipated losses yan. Kaya ang tawag doon, to prevent losses. So, pwede siya mag-retrench nang wala pang losses, anticipating pa lang, no? Bago pa mangyari ang losses or to prevent losses. Pero that will require proof na mayroong ganong situation na ina-anticipate yung kumpanya or nakikita yung kumpanya. So, ngayon, kung to prevent losses, magpapakita ka ng mga sales decline dyan, magpapakita ka ng mga lack of projects, lack of order, lack of work, yung mga ganon, no? Kasi hindi pwedeng allegation lang yan, no? Kailangan patunayan mo. Ngayon, dahil na-involve ito sa corruption ng flood control, malamang kung hindi nakakuha ng project ito, ang most likely reason ng katanggalan dito ay either redundancy or retrenchment to prevent losses. Kasi kung ako yung HR ng kumpanya, that I will recommend. Kasi bakit naman ako magtutuloy sa pagbibigay ng sahod sa mga empleyado nang wala naman akong project, no? So streamline ako ng mga posisyon. Halimbawa, instead na 10 posisyon ang pinapasahuran ko, 3 na lang muna kami habang naghahanap kami ng bagong project. So i-redundant ko muna yung iba. Ngayon, kung redundancy ang naging course of action ni company dito, 1 month per year of service yan. So halimbawa naman, si company naman, hindi naman siya magre-redundant. Pero ang ano niya, same position na line up pa rin. Pero nagbabawas lang siya ng tao kasi parang inisip niya, wala na tayo mapagkukuhan na sahod, no? Wala tayong project. So kung halimbawa, 10 tao siya ngayon, sasabihin niya, magbawas muna tayo, tatlo lang muna ang ano natin, ano? So, mamili tayo kung sino dun sa kanila yung tatanggalin natin. So, from 10, magbabawas sila ng 7. No? So, magiging 3 na lang ang kanilang tao to prevent losses. So, kung retrenchment to prevent losses yan, di 1/2 month per year of service. Paano mo na malalaman ngayon kung na-redundant ka or na-retrench ka? Depende yan sa sulat na binigay sa'yo ng kumpanya. Kasi ang kumpanya, pag tinanggal ka, bibigyan ka naman ng sulat yan. No, retrenchment to prevent losses, nakalagay dyan sa sulat, or redundancy. Depende kung anong nilagay na ground ng kumpanya. So doon ka palang dapat mag-analyze kung ano dapat ang tamang separation pay para sa iyo. And take note, kay mapa-retrenchment man yan o redundancy, kailangan may 30-day prior notice ka dyan. Ano? Tsaka meron ding report sa DOLE for the same period na gagawin dyan. So kung meron akong na-miss na mga detalye, let me know. Mag-comment ka na lang, no, para at least magawa natin ng bagong video or I can respond to you. So with that, thank you very much for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.